sa pribilehiyo na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon sa hapon pong ito. Salamat po sa pagtitiwala ng ating pong mahal na pastor. Ang ikatlong wika po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay ating pong masusumpungan sa aklat po ng Juan, John chapter 19, verse 26 to 27. At sabi po rito, sabayan nyo na lang po ako sa inyong pong mga paningin. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Sa sandali pong ito, mga kapatid, mayroon lang po akong dalawang bagay na gusto pong bigyan ng pansin sa mga winika po na ito na ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan makikita po natin dito yung kanyang parabagang pagtatagubilin sa kanya pong kinilalang ina na si Maria, sa kanya pong minamahal na alagad na si John. Amen po? At makikita po natin dito, mga kapatid, unang bagay na gusto ko pong bigyan ng pansin dito, unang nilalaman po ng mga salita pong ito, ayon po sa ating pong pag-aaral, salita po ng ating Panginoon, this word contains about the true personality of Mary. Amen? Ito po yung isang bagay na gusto ko pong bigyan una ng pansin sa mga sandali pong ito, mula sa mga salita pong ito na winika po ng ating pong Panginoon. Kung ating pong mapapansin, mga kapatid, dito po sa Gospel ni John, una po nating makikita o masusumpungan si Mary dun sa pangyayari po dun sa wedding in Canaan, na kung saan nakita po natin na siya po ay kasama ng ating Panginoong Kristo na umattend sa isang kasiyahan na yon. Pero sa pagkakataon pong ito, siya po ay kasama ng ating Panginoong Kristo, hindi po para maghanda sa isang okasyon o kagaya ng isang kasal, kundi para maghanda sa masasabi po natin na isang senaryo na masasabi natin na nakakalungkot. Sapagkat siya po, sa sandali pong ito, si Maria ay naghahanda para sa nalalapit na pagkamatay ng kanya pong tinuring o kinilalang anak ng ating pong Panginoong Kristo. Pero dito po, mga kapatid, ay meron lang po tayong ilang bagay na gustong bigyan ng pansin. Kung sino nga ba talaga si Maria? At ano nga ba talaga yung totoong pagkatao ni Maria? Kung babalikan po natin, mga kapatid, sa aklat po ng Mateo, pinakilala po doon si Maria na siya po ay kasintahan ni Jose. Noong mga sandali pong iyon, sila po ay totoong masabi natin na nagmamahalan. Ngunit isang pagkakataon na sila pong parehas ay dinalaw po ng anghel ng ating Panginoon. At sinambit sa kanila na si Maria ay maglilihi. Siya po ay magdadalang tao sa pamagitan po ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Na kung ating pong babalikan, nung nalaman po ito ni Jose sa pamagitan din po ng anghel ng ating Panginoon, ay para banggang nagdalawang isip siya. Dahil naisip niya yung maaring kahihiyan na kanila pong maranasan sa pitin, lalo na ni Maria. Sapagkat sila po ay wala pa pong tinatawag na masabi natin na ginagawa ng isang tunay na mag-asawa o totoong mag-asawa nung panahon po na ito. Pero dito po, mga kapatid, ay naisakatuparan po yung gusto mangyari ng ating pong Panginoon. Mapapansin po natin, mga kapatid, di ba, doon sa mga pangyayaring iyon na pagpapakilala ng Biblia kay Maria, wala naman po tayong makikita na kakaiba sa kanya. Maliban na siya po ay kinasangkapan lamang ng ating pong Panginoon para maisilang ang ating pong Panginoong Kristo dito sa lupa, dito sa mundo, sa anyo bilang isang tao. Amen po? So makikita po natin doon, mga kapatid, na si Maria ay kagaya lang din po natin. Isang natural lang din po na tao, isang natural na babae na kinasangkapan lamang po ng ating pong Panginoon. Amen? Kung ating pong babaybayin yung mga talata po na akin pong nilagay dito, sabi po sa Luke chapter 1 verse 46 to 47, and Mary said, My soul that magnify the Lord. Sabi po sa verse 47, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Makikita po natin dito, mga kapatid, na si Maria, kinilala niya sa kanyang sarili na siya rin po ay isang kagaya natin na isang taong makasalanan. At nangangailangan ng tagapagligtas. Amen po? Kaya kung dito po, mga kapatid, in addressing God as a Savior, as her Savior, she acknowledged she too was a sinner like us. Amen? At hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Amen po? Na kung saan, mga kapatid, nakakalungkot lang ako, aminado ako dahil siyempre pagsilang po natin sa mundong ito,
na kumbaga nadala rin po tayo sa mga maling aral, maling katuruan sa pagkatao ni Maria. 'Di ba? Na halos kilalanin siya ng mundong ito. Kilalanin natin siya noong mga panahon na 'yon, isa ring Diyos. Ngunit nakakalungkot lang mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, nakilala natin na si Maria ay kagaya lang din naman po natin. Na ginawa lamang kasangkapan ng ating pong Panginoon para dun sa, pagkapanganak po sa ating pong Panginoong Kristo. At marami pa pong pangyari. Noong time po na ika-8 araw ng pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo, nung sila po ay pumunta sa templo upang ang ating Panginoon ay ma-circumcise o mapatuloy nung araw po na yon, makikita po natin doon yung kanilang pong mga hinain na handog sa templo ng ating pong Panginoon. Sabi po doon yung a pair of turtle doves at yung 2 young pigeons. Kung atin pong aaralin mga kapatid doon sa mga naunang mga batas, 'di ba, na makikita po natin sa Book of Leviticus, yung mga hain po, uring po ng hain na yon ay hain para paghingi ng tawad sa kanilang pong mga kasalanan. Amen? Na dito pa lang po mga kapatid, pinapakita na po na malinaw ng salita ng ating Panginoon na si Maria, kagaya lang din po natin na taong makasalanan. Taong may kasalanan. Amen? Na makikita po natin sa book po ng Leviticus chapter 5 verse 7, mga kapatid. At malinaw din naman po na sinasabi po ng salita po ng ating Panginoon, 'di ba, sa Romans chapter 5 verse 12, 'di ba? Na lahat ng tao nagkasala sa harapan ng ating pong Panginoon. Ganon din po si Maria o ganon din po si Mary. Amen? So kung ibig sabihin mga kapatid, na kung si Maria ay kagaya lang din po natin, na taong makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, hindi po siya Diyos. Hindi po siya dapat sambahin bilang isang Diyos. Hindi po siya dapat lapitan bilang isang Diyos. Sapagkat malinaw po sa salita po ng ating Panginoon, wala pong ibang pangalan na dapat po tayong sambahin sa mundong ito, kundi ang ating lamang pong Panginoon. Amen po. At kung atin din po mapapansin mga kapatid, di ba, ang nakagawian din po na marami dito sa libutan ito, pasintabi po kung meron po tayong mga bisita rito na hindi pa man po ganun kalalim ang kanila pong kaunawaan sa salita po ng ating Panginoon. Di ba? Sa mundong ito, ang nagiginagawa nila na dalanginan, linalapitan sa pamamagitan ng panalangin, si Maria. Ang daing mga panalangin na nakabisado tayo noon patungkol kay Maria bilang isang nagiging tagapamagitan po natin sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga panalangin. Amen? Aba, Ginoong Maria, Santa Maria, ano ba bang pong Maria na nagiging daanan ng mga nananalangin noon patunta sa ating pong Panginoon upang makarating ang kanila pong mga panalangin sa ating pong Panginoon. Subalit mga kapatid, malinaw po ang salita po ng ating Panginoon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ano po sabi doon? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Not Mary. Amen? Hindi po si Maria. Amen? Sabi rin po dito sa 1 John chapter 2 verse 1, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate or tagapamagitan with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen? Hindi po si Maria. Amen po? Sapagkat walang ibang pinakilala ang Bible na pwedeng maging tagapamagitan po natin sa ating pong mga hinaing panalangin sa ating Ama sa Langit. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po? Romans chapter 8 verse 34. Who is he that condemneth? Ano po yung mata ko? It is Christ that died. Rather, that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sino daw po? Si Christ Jesus, ang ating pong Panginoong Kristo. Hindi po sino? Hindi po si Maria. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sabi po ng John chapter 14 verse 13. Amen po. Sino po tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo lamang. At hindi po si Maria. Amen? Pero hindi po natin pwedeng isang tabi. Baka sabihin nyo, brother, bakit sinabi ng Bible na bukod tangi siyang pinagpalang babae sa lahat?
Tama naman po yun. Sapagkat sino ba naman sa atin, di ba, ang masabi natin na sa katayuan natin bilang isang makasalanan sa harapan ng Panginoon ay maging instrumento tayo ng Panginoon para maisilang ang tagapagligtas sa mundong ito. Amen? Hindi po ba natin pwedeng masabi na isa talaga siyang pinagpalang babae sa lahat? Amen? Na nagsilang ng sanggol na kung saan ay nagdala sa atin ng biyaya ng kaligtasan. Amen po. So ito po yung unang bagay mga kapatid na napansin natin o makikita natin na gustong ipahayag sa atin ng ikatlong wika ng ating pong Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa po, the word contains about the faithful love of a son to his mother or a children to his parent. Even while he was performing the great work of redemption, Jesus was faithful to his responsibilities as a son. Amen? Sa kabila ng kanya pong ginaganap, yung isang bagay na kung saan ay magliligtas po sa atin sa mundong ito, sa krus ng Kalbaryo, hindi po niya nakalimutan yung kanya pong pag-ibig, yung kanya pong responsibilidad, sa kanya pong kinilalang ina sa mundong ito, walang iba kundi sino? Si Mary. Amen? Na kung saan pinapakita po dito mga kapatid, yung senaryo na to mga kapatid, na kahit nandoon tayo sa sitwasyon na kung saan hindi maganda, kung masasabi natin na nandoon tayo sa sitwasyon na parang pangit mga kapatid, hindi po pwede nating kaligtaan bilang isang anak sa ating mga magulang na yung dapat nating maipakita na pagmamahal at pag-ibig po sa kanila. Na hindi na kung saan pagpangit na yung sitwasyon, naghirap na tayo, hindi na natin kayang pakainin, alagaan yung ating mga magulang, ay isasantabi na lang po natin sila. Amen? Makikita po natin doon sa senaryo nito mga kapatid, na doon sa kabila ng ating Panginoon ay nakapako sa krus, inalala pa rin niya yung kanyang kinilalang ina sa laman sa mundong ito. At kanya nga po itong tinagubilin sa kanya pong minamahal na alagad. Di po? At pagdating naman po doon sa katayuan naman po ni John the Beloved mga kapatid, di ba napakaganda pong, napakagaling po o napakainam na pribileyo na na ikaw yung pumalit o siya yung pumalit doon sa katayuan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng kanya pong kinilalang ina na si Maria. Amen po, napakaganda pong pribileyo yun. At dito po mga kapatid, naisip ko lang nung ginagawa ko po to, naalala ko po kagad si Nanay Elene. Bakit? Sa kabila ng siya po ay masabi natin na pasintabi po, hindi naman po talaga totoong anak ng ating pong inang Belen. Pero makikita natin, di ba, na siya po yung nag-aaruga. Meron naman po mga anak si Inang Belen na pwedeng mag-aruga talaga sa kanya, na mga kagaya din po na babae. Di ba? Pero napakagandang pribileyo po pala nun na Elena, na na tayo po yung nag-aaruga ngayon kay Inang Belen. Ayan po. At makikita rin po natin dito mga kapatid na yung kahalagahan po ng pagbibigay ng importansya sa ating po mga magulang. Kagaya po ni Jesus. Alam niya na si Maria ay kinasangkapan lang ng Panginoon para maisilang siya sa laman. Pero nandoon pa rin po yung kanya pong pagmamahal, yung kanya pong pag-ibig, at yung kanya pong pagkalinga sa kanya pong ina. Amen po, na si Maria na kinilala. Amen po. At time na ba? Bilang pagtatapos mga kapatid, ikat ko na lang po rito. 3 bagay na nakita ko po rito na pwedeng masabi natin na pinicturize nitong mga talata pong ito. Una, yung tinatawag po natin na care in crisis. Amen? Jesus sees Mary's pain and acts tenderly. Sa mundo natin ngayon mga kapatid, maaring nakikita natin na yung kalagayan ng mundo natin ay hindi pabuti, kundi pasama. Pero ito yung panahon, kagaya nung nasabi kanina ng ating pong sinundan na tagapagsalita, ito po yung panahon, ito po yung oras para sa kaligtasan ng marami. Dito po natin pakita yung ating pong pagkalinga, pagmamahal sa maraming tao na alam natin na mapatungo ng impyerno. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kabila ng siya'y nakapako sa krus, ang tao pa rin, o yung pag-ibig pa rin niya sa tao, ang inalala niya ng mga sandaling iyon. Ano po yung pangalawa? Creation of community. Meron pong nabuong community that time, nung siya po ay nakapako sa krus. Nung siya ay tinagubilin po niya si Maria kay John. Merong nabuong panibagong pamilya sa krus ng Kalbaryo. Kagaya din po natin. Kung bakit tayo ngayon merong spiritual family, kung bakit tayo ngayon nandito sa church as a family,
dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Doon po nagsimula ang lahat ng ngayon mga kapatid. At ano pa po, pangatlo, continuity of commitment. Pinakita po ni Jesus na ano po, He honors earthly relationship till the end. Hanggang sa huling hininga, hanggang sa kamatayan. Kung anumang commitment meron po tayo sa mundong ito, dapat wag po nating kalimutan. Dapat atin pong gawin at isabuhay. Yun lang po. Maraming salamat po. Oh,